Magandang araw mga kuya, ate, bunso. Isa na namang araw para sa isang pakay, lakad o errand. Medyo may problema yung preno ko. Matigas yung preno. Saka parang hindi abot ng daliri ko. Maliit lang kasi yung daliri ko. Mataba sa maikli. Ito, maagang maaga punta ako dun sa kaibigan ko mekaniko, CJ. Meron siyang maliit na shop dyan sa may area ng Araneta Avenue. Nandito pala ako sa Timog, guys. So papunta ako sa Quezon Avenue. Oy, na-extra sa background yung likod. Torre Venecia ba yun? Nandun yung resto ba ng aking batchmate. Shout out sa iyo, Norman. Yung masarap na menu na ino-offer nyo dyan sa Spicy Tang. Victoria Suites yata yun. Doon sa isa, yun yung Torre de Venecia. Torre Venecia. So mahirap pag pag nagmumotor na mainit, tapos may traffic, tapos mahirapan kang mag lane splitting kasi medyo wide yung handlebar mo, baka sumabit sa mga kotse. Kung hindi man sumabit, baka maipit ka. Ayan o, ang bibilis ng mga scooter sa ibang mga motor kasi yung handlebar nila sakto lang, maganda isingit sa mga sasakyan kapag traffic. Yun yata yung Torre Venecia hindi ako nagkakamali. Ayun, isa pa to, dagdag ng traffic jam tong mga road construction. Hindi yata road construction yun, ewan ko lang kung ano yun. Parang may Meralco ba o ewan, basta may ginagawang construction pa. So ito na, nandito na tayo sa crossing Timog, West Avenue at Quezon Avenue. Kakaliwa ako dyan. Yan o, ang init. Nakaitim na naman ako. Saka palaging nagsusuot na ako ng mga protective gears, guys. Nahirap na. Kasi kahit ako huminto, yan, tulad yan, may knee protector ako dyan. Saka yung jersey na may padded protection. Kasi kahit ako niyan, nakatigil dyan, tapos tumba yan, sa bigat kong to, tumaba ako delikado yung mga siko, tuhod, yung impact. Lalo na kung wag naman sana yung aksidente, diba? Tignan mo si Kuya Kim, kahit expert ng nagmumotor, diba? OG na biker, na-aksidente pa, diba? Wala naman siya, hindi naman siya nagsusuot ng protective gear maporma si Kuya Kim, pero nabalian niya yata ng tadyang. Pero kung meron siyang siguro protective gear,
Yung padded yung dibdib, yung likod, yung siko, yung sa may tiyan. Dito di ko nasuot yung parang binder sa tiyan para intact yung internal organs or yung kidney. Parang kidney belt yata yan. Para hindi maalog. Alam mo na, hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa'yo. Aksidente. Ang init niya, no? Tirik na tirik yung araw. Yan ang challenge sa mga rider, biker. Yan yata yung Torre de Venecia, yun. Nasa likod ko. So, ito na yung Quezon Avenue. Tirik na tirik yung araw, oh. Pasalubong ko pa pala yung sikat ng araw. Medyo ngayon maaga, kaya kung mapapansin nyo medyo kunti lang yung sasakyan, pero Sunday yata ito kung hindi ako nagkakamali, kaya kunti lang yung tao. Pero pag weekdays, naku po, kaliwat kanan yung sasakyan dito sa Quezon Avenue, one of the busiest avenue in Manila, in Metro Manila. Ito, nasa kanan ko yung Fisher Mall. Yan. Then after ng Fisher Mall, yan na yung papunta ng Muñoz, yung Roosevelt. Kakanan ka dyan after ng Fisher Mall. Ako naman, papunta ako ng Araneta Avenue. So sa kabilang kabilang road, may mag-U-turn ako doon bago mag underpass. Pero traffic sa kabila, yung kanan diretso yan papunta ng Santo Domingo. Tapos may crossing dyan, may stoplight, pwede kang kumaliwa o kumanan. Araneta Avenue yun, kabilaan. So dito ako sa left side ng Araneta Avenue. Ako naman, yung technique ko, kahit kotse yung dala ko, palagi ako nandito nasa left side, papunta dun sa U-turn. Well, kung tutusin, medyo hindi advisable kasi para ito sa mga mag-U-turn sa kaliwa, di ba? Pabalik ng EDSA. Pero ito kasi yung nakita ko for the last, ilang taon na ba ako dito? For the last 12 to 14 years. Ganito yung style ko Yan, tinan nyo. May nag-U-turn, di ba, sa unahan. Pero kami, or ako, diretso na yan. Kasi dito sa kanan mo, sobrang heavy yung traffic. So dito lang ako yan, sa gilid. Kasi umuusad yan kahit yan traffic. Yan, diretso rin yan. Well, minsan nagkakaroon ng kitgitan dyan. Kasi parang may bottleneck dyan papaliit yung road Dito sa bandang ito, medyo wide pa. Pag pasok ka na doon sa may underpass, parang magko-constrict na yung lane. Medyo maliit na. Saka yung iba, napapunta doon sa taas, dito sa kanan, sa Araneta Avenue. May nagso-shortcut dyan yung tutusok na lang sa tagiliran. Diba, may pila. Tapos, sisingit, bigla. Buti ngayon wala Pero kadalasan ganun So, ang nangyayari dito, imbis na 3 lane, nagiging 2 lane na lang or 1 lane kasi lahat gustong sumingit dito sa kanan bago yan bumaba ng underpass. Pag nandun ka naman sa kanan, pag nakamotor ka, doon ka naman sa kanan sa gilid, mag-ingat ka lang kasi may mga gutter yan. Yung big bike, mahirap pag nag-gutter Talagang sisemplang ka. Ito na yun, di ba? Nag-constrict yung lane, di ba? Nakita nyo yung dash line sa kaliwa, di ba? Paliit. Ayun. Saka ka bababa sa underpass. Ito sa kanan, tingnan nyo. Diyan sana yung way ko. Tapos, magle-left turn dun sa stoplight para sa Araneta Avenue. Pero hindi.
diretso na lang ako. Ito yung underpass. Naabutan ko pa yung construction nito eh. Hindi ako nagkakamali, mga around 2012, 2013, mga ganon. Basta naabutan ko to ng construction. Sobrang traffic dito. Just imagine kung hanggang ngayon wala tong underpass, no? Ito yung dating pinag-aawayan dati noon eh. Hindi naman pinag-aawayan, pinagdilibertehan nila Bayani eh. Sa kanang DPWH eh. Ang gusto ni Bayani sa taas yata. Pangit naman kung nasa taas. Parang Skyway. Ang DPWH gusto sa ilalim. Mas magastos yung sa ilalim. Pero mas maganda naman yan kaysa naman na mayroon na namang ano. Ito yung Santo Domingo Church. Yan. Malapit dito yung workplace ko dati. Yung talagang unang work ko sa Manila. Dito sa part ng Santo Domingo. Ito, approaching tayo ng ng Banawe Avenue. After dito, Banawe Avenue na yan. May U-turn dito sa kabila eh. Dati merong U-turn dyan eh, pakaliwa. Wala na eh. So yun, yung McDonald's, yan yung kanto ng Banawe Avenue sa right side. May arko dyan ng parang Chinese art. Yan tinatawag na Binondo ng Quezon City. Nandyan rin yung mga mga nafi-feature sa mga vlog ng mga kainan, mga Chinese restaurant, mga Taiwanese restaurant, mga ganon, Malaysian, Indonesian, Japanese, ganyan. So maraming masasarap na eh. May mga mahal, may mga mura, bahala ka na. So dito, mag-U-turn ako dito sa kaliwa. Dito sa kanan, hindi ako sure eh. Basta along dito, nandito yung sikat naman na lechon, yung LRs. Nandito yung LRs eh. So kakaliwa na ako. Pag dumiretso ako, rotonda yun. So kaliwa ako, balik uli ako dun sa kabila. Parang papawi ako nito ng EDSA. Kasi papunta ako ng Araneta Avenue eh. Oh, dito pala yung Mamon Loop. Yan oh. One of the oldest yan oh. OG yan. Yung mami, di ba? Sa shop ha. Ayun. Pupunta na ako ng Araneta. Pero dito ko dadaan sa right side. Hindi na ako ilalim syempre. Pupunta ako sa Elga Street. Ang ganda ng panahon. Wala masyadong traffic dito sa EDSA bound. Kaso mainit yan. Sobrang init. Ayan, dito na ako sa ano ba to? Fogo? Pugot? Hindi siya ako nahihirapan mag-pronounce eh. Yung shortcut yan, papunta ng Elga Street. Nandun yung maliit na shop ng nakilala ko, naging kaibigan na mekaniko. Dati may pwesto daw siya sa may D2 zone. Dito lang yan, sa unahan lang yan. Papuntang rotonda. Pero nagsara na eh. Parang gagamitin yata ng may-ari. So dito na lang siya sa may tapat ng bahay nila. Yan. Basta yun eh. Kung pamilyar kayo doon sa parang yung crematory sa Araneta Avenue na maganda, mataas na building. Kung dumaan kayo doon sa Araneta Avenue, yun yung katabi niyang street. After niya, kanan ka dapat doon, and then first left, nandun yung Elga Avenue. Dito nagkamali ako. Nasa likod kasi ko dumaan, di ba? Hindi ako doon sa Araneta Avenue. Dapat isa pang street. So yung napasukan ko, pangalawang street na mula Araneta Avenue or doon sa corner ng
crematory yung malaking yun. Natatalon area to eh. Isa sa mga, alam mo na, medyo hindi naman delikado, pero isa sa mga lugar na kailangan mo maging maging mapagmatsyag. Hindi, tama pala ako, hindi ako nagkamali. Ito na yung Elga Street. Last time kasi nagkamali ako. So yun, ito na. Ito yung Head Start Motorworks, si Jay. Matangkad na mestizo. Half German, half Filipino. Kapaayos ko yung yung front brake ko. Matigas pa-adjust or makalagyan niya ng langis o ano man. Ayan. Ayan si Jay. Yan tinetesting niya yung yung brake. Kailangan ko ipayos kasi parang lumakas bigla yung motor ko kasi nung nakaraan siguro mga 2 weeks ago para mawala yung backfire ng aftermarket na exhaust ko, Acra. Nilagyan niya ng Holland yung parang rubber tubing yung para sa return para hindi daw mag-backfire. Yung resulta, nabawasan yung backfire, bumuo yung tunog, tapos lumakas yung hatak. Kaya napansin ko sa preno dati hindi yung hatak niya sakto lang, ngayon medyo lumakas yan, konting pihit lang daw sa langis, linis, ganyan. So yung mga gusto magpa-repair, mag-PMS ng motor, mga big bike, lalo na yung Vulcan, kahit anong brand na big bike, kaya niyang gawin. Maliit lang yung place niya, so first come first serve. Pero mabilis namang gumawa si Paring Jay kaya ano ang problem, kahit maghintay ka. Ako nga minsan alanganing oras minsan alas 7, alas 8. So, pag kailangan ko ipagawa yung or may papagawa ko sa motor, ayun, tawagan ko lang, magbubukas siya. Kasi kung sa kasa naman baka mapagastos ka ng sobra. Siyempre nagtitibid tayo, di ba? Lalo ngayon walang project, konti-unting nauubos yung savings mo. Pero okay lang gumastos sa motor mo kasi yung service mo may kotse naman ako, pero mas tipid pa rin yung motor, saka mabilis makapunta sa pupuntahan kapag nasa Maynila ka, lalo na may mga traffic dito. Yung traffic jam malala rito, ganun. Ako kasi pag may something na problema, pinapaayos ko agad para hindi ka masyadong nadidistract. Yung nag-drive ka na wala kang may parang anong tawag dito, walang masyadong distraction, wala ka iniisip, may peace of mind ka, ika nga. Yan, konting chika-chika. Nagtagal pa ako dyan kasi may dumating na nagpagawa rin ng big bike niya, CF Moto 400 yata Hindi ko na sinama rito kasi nalobat na yata, saka putol rin, tapos nalobat. Ayun, kwentuhan dito, tambay-tambay sa katanghalian. Papalitan ko pa sana yung yung signal light sa likod.
Kaso hindi ko naman nadala yung nabili ko sa online. Kaya yun lang yung napagawa, hindi na ako pinabayad dyan. Yun lang naman adjustment sa brake, sa kalinis. Sabi niya. Minsan, tinatanggap ko na libre. Minsan, di ako bumapayag. Lalo pat kung alanganin yung oras na pumunta ako sa kanya. Kaya naman. May motor din siya, Vulcan eh. Yung yung sa kanan na yun, yung may parang takip na kulay light blue sa kanya. Pagkatapos niyan, umuwi na lang ako sa bahay para magpahinga. And may pinag-usapan yata kami dyan na gagawin in the future eh, pero hindi muna gagawin kasi hindi naman masyadong importante. So yun guys, ito lang yung simpleng daily vlog ko. Goodbye.